Tulfo lumagabak sa sobrang kahihiyan matapos magkalat ng kanyang mga guni-guni sa social media para mapansin ng mga tao. Listahan ng mga umano'y pangalan ng mga grupong gustong pabagsakin ang Marcos administration. Gawa-gawa lamang daw umano dahil sa laki ng inabot ni Martin Romualdez sa kanya. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Tulfo, kitang-kita ang kulay matapos bulabugin ni Congressman Paulo Duterte ang kanyang naging post sa social media na kung saan listahan umano ng mga gustong sumira sa Marcos administration. Batid umano ni Congressman Paulo na hinahanapan na naman ng butas ang kanyang pamilya para isentro ang intriga sa kanila at ilhis si Marcos Jr. at Martin Romualdez sa mga isyong kinasasangkutan ng mga ito ngayon. Desperado umano si Tulfo na mangloko ng mga tao dahil sa sobrang laki ng bayad sa kanya para lang magkalat ng chismis. Samantala, narito ang naturang post ni Tulfo at ang pambubulabog ni Congressman Paulo Duterte. Here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Romeo Puquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Col Chica, Col Leonardo, Col Mitran, Cap Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit, alias Monk, possible financiers, BP Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Chavit Singson. Statement of Representative Paulo Z. Duterte on Ramon Tulfo's so-called destabilization list. This guy must be really proud of his imagination. It's the only thing working harder than his sense of journalism. If this so-called list in his version of insider intelligence, then the only thing that needs confirmation is whether he still knows the difference between fact and fiction. This guy has made a career out of gossip package as courage, but this time he's gone full fantasy, name-dropping people, inventing plots, and pretending he's part of some spy thriller. The only destabilization happening here is his grief of reality, as if his bangag administration even needs a cop. It's already in the final stage of self-destruction. Malaki siguro ang tinatanggap nito kay Bangag at kahit ano-ano lang ang lumalabas sa bibig niya. Laos na nga sinungaling pa. I also heard sumisip-sip ka raw sa administrasyon dahil gusto mong ma-appoint na special envoy to China. Gaano katotoo ha? Dudong mon, you want attention, you got it. Samantala, narito ang hayagang pambubulabog ng isang political analyst na kung saan takot na umano ang kampo ni PBBM at Martin Romualdez kung kaya't binibilog na lang umano ng mga ito ang utak ng taong bayan para paniwalaan sila gamit si Tulfo bilang kanilang messenger. Fear projection, public conditioning, intimidation. Tulfo's list reveals it all. Marcos Romualdez strategy exposed. Opposition survival depends on awareness. Citizens are learning the pattern, resisting psychological manipulation. The list is preemptive. Conditioning citizens, destabilizing rallies, signaling impending cases. The Marcos Romualdez playbook for 2028 is fear, legal threats, and public manipulation. Fear is the weapon. Tulfo is their messenger. The list is not truth. It is anxiety displayed. Citizens are learning, watching, and preparing to resist. Samantala, narito ang kabuang ulat. Pasabog ni Tulfo, mga Duterte, Chavit, posibleng financer ng destabilisasyon.
May matinding ibunyag ang kolumnistang si Ramon Tulfo laban sa ilang kilalang personalidad sa politika kaugnay umano ng planong destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang Facebook post nitong Nobyembre 10, sinabi ni Tulfo na kabilang umano sa mga posibleng financiers ng nasabing destabilisasyon sina Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Naglabas din siya ng insider list ng mga umano'y tinututukan ng gobyerno na nasa likod umano ng naturang destabilization plot. Kabilang dito sina Gerald Bantaga, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Rodante Marcoleta at iba pa. Gayon din umano sina Romeo Puquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong for confirmation, Johnny Macanas, Cola Chica, Col Leonardo, Col Mitran, Cap Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Orlando Olamit at isang alias Monk. Gayon pa man, sinabi ni Tulfo na hindi siya magbumunyag ng kanyang source. Montulfo, itinuro sina BP Sara, Pulong at Chavez ang nasa likod ng nagpopondo sa pagpapabagsak ng gobyernong Marcos. Ibinunyag ni Ramon Tulfo ang mga umano'y personalidad na nasa likod ng sinasabing plano upang pabagsakin ang administrasyong Marcos. Sa kanyang payag, sinabi ni Tulfo na 16 na individual ang sangkot umano sa naturang plano. Sa bilang na ito, 3 ang tinutukoy niyang nagpupondo umano sa operasyon. Kabilang sa mga tinawag ni Tulfo na umano'y financiers ay sina VP Sara, Davao City Representative Paulo Duterte at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hindi naman idinitali ni Tulfo kung saan umano nagmumula ang impormasyon o kung may ebidensyang sumusuporta sa kanyang mga pahayag. Sa ngayon, wala pang tugon mula sa mga opisyal na pinangalanan sa isyu. Retired broadcaster and columnist Ramon Tulfo has alleged that several prominent political figures are behind supposed efforts to destabilize the current administration. In a Facebook post on November 10, 2025, Tulfo claimed that Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paulo Pulong Duterte, and Ilocos Sur political leader Luis Chavit Singson were among the financiers of the alleged stabilization campaign. Tulfo, however, did not provide evidence to support his allegation and refused to disclose his source, saying only that he received the information from a reliable information.